Mga kaibigan, isa na naman pong magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po ang inyong mga buhay sa oras na ito. Ano po? At higit sa lahat, nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang ang ating mga puso upang sa ganon, lahat po ng sitwasyon sa buhay ay atin pong maunawaan at matatanggap. So, ngayong hapon po ako pinagpupuri at nagpapasalamat na naman sa Diyos dahil nabigyan naman po tayo ng pagkakataon na makapagbasa po ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, mula po dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao na aking mga kaibigan, at kahit man po nasa iba't ibang panig ng mundo, muli ko po kayong inaanyayahan mga kaibigan, nabuksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga bilang. Tayo po ay nasa bilang na chapter 2 na po tayo. Kahapon po ay ating tinapos na basahin ang chapter 1 at ngayon po ay nasa chapter 2 na po tayo. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po at nawa ipatuloy tayong gabayan ng ating Diyos at ng Banal na Espiritu Santo sa pagbabasa po ng kanyang salita. Sabi po dito sa chapter 2, ang title po nito, ang kampamento at ang pinuno ng bawat lipi. Ayan, lalagyan na po ng pinuno ang bawat lipi. Bilang chapter 2, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ang mga Israelita ay magtatayo ng kanilang tulda sa paligid ng tuldang tipanan sa labas ng hanay ng mga Levita at bawat pangkat ay sama-sama sa ilalim ng kanilang bandila. Sa gawing silangan, lalagay ang pangkat ng mga lipi ni na Juda, Isakar at Zabulon. Sina Aso na anak ni Aminadab ang mamumuno sa lipi ni Juda na binubuo ng 74,600. Sina Tanail naman ang anak ni Zoar ang mamumuno sa lipi ni Isakar na binubuo ng 54,400. Si Eliab na anak ni Helon ang mamumuno sa lipi ni Zabulon na binubuo ng 57,400. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 186,400. Sila ang mauuna sa bawat paglakad. Yun po ang unang pangkat mga kaibigan. Sa gawing timog, lalagay ang pangkat ng mga lipi ni Ruben, Simeon at Gad. Si Elizor na anak ni Sedior ang mamumuno sa lipi ni Ruben na binubuo ng 46,500 katao. Si Selumiel na anak ni Surisaday ang mamumuno sa lipi ni Simeon na nabuo ng 59,300. Si Eliasaph naman na anak ni Deuel ang mamumuno sa lipi ni Gad na binubuo ng 45,650. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 151,450. Ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangungunahan ng lipi ni Juda. Ayan, pangalawang pangkat na po yun. Maging sa paglilipat ng tuldang tipanan, ang pangkat ng mga Levita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kani-kanilang watawat. Sa gawing kanluran, lalagay ang pangkat ng mga lipi ni na Ephraim, Manasis at Benjamin. Si Elisama na anak ni Amiud ang mamumuno sa lipi ni Ephraim na binubuo ng 40,500. Si Gamaliel na anak ni Pedasor ang mamumuno sa lipi ni Manasis na binubuo ng 30,200. Si Abidan namang anak ni Gideone ang mamumuno sa lipi ni Benjamin na binubuo ng 35,400. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 108,100. Sila ang pangatlo sa hanay. Ayan, tatlong hanay na po ito, tatlong pangkat na. Sa gawing hilaga naman, lalagay ang pangkat ng mga lipi ni Nadan, Aser at Neftali. Si Ahiezer na anak ni Amisadai ang mamumuno sa lipi ni Dan na binubuo ng 62,700. Si Pagiel na anak ni Okran ang mamumuno sa lipi ni Aser na binubuo ng 41,500. Si Ahera na anak naman ni Inan ang mamumuno sa lipi ni Neftali na binubuo ng 53,400. Ang pangkat na ito ay umaabot sa 157,600. Sila ang kahuli-hulihan sa hanay ng mga kawal. Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kani-kanilang lipi
Lahat-lahat ay umabot sa 603,550. Hindi kabilang dito ang mga Levite pagkat ipinagbilin ni Yahweh kay Moises na huwag isasama sa senso ang mga ito. Ang lahat ay ginagawa ng mga Israelita ayon sa utos ni Yahweh. Nagtayo sila ng turda sa ilalim ng kanilang watawat at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa kwento po ng mga Israelita dito po sa Lumang Tipan. Pagpasensyahan nyo na po ha, kasi ganito po talaga kaingay dito. Kahit ang mga kapitbahay namin, kahit alam nilang medyo tulog na ang mga kapitbahay, ay wala pong habas yan. Basta po sila mag-iingay dyan, ay wala po silang pakialam. So, gusto ko lang po yan sabihin sa inyo kasi bakit andito ako sa lugar na maingay. Kahit man po sa loob ng bahay namin yan, ay naririnig pa rin ang ingay. Kaya wala po tayong pupuntahan. Kahit man pupunta ako ng bubong, ay ganun pa rin po. So, purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, no? Kasi kahit maingay, ay magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At dito lang po yan, mga kaibigan, sa lupa. Kung hindi po natin matatagalan yan, talo po tayo ng kaaway. Ngunit hindi po natin papansinin yan dahil ang mahalaga po ay itong salita ng Diyos na atin pong mababasa at maibabahagi po natin sa makakarinig at makikinig sa araw na ito o sa susunod ng mga araw. So, purihin po ang Diyos, purihin po si Yahweh sa kanyang kabutihan dito po sa mga pangkat. Ang kagandahan lang dito, mga kaibigan, kasi kaya pala pinasenso ni Yahweh yung lahat ng mga pwede nang isama sa mga pangkat na mga lipi, kasi meron palang ipapagawa si Yahweh kay Moises na gagawing pangkat-pangkat. 4 na pangkat po ito at magkakasama po ang mga lipi, bali para mga 3 lipi po sa isang pangkat. So yun po ang kagandahan, kasi kapag nakasenso na, alam na po yun, kumbaga itatali na lang po yun. Okay, itong lipi ni Benjamin, ang lipi ni tawag dito, yung bawat lipi ay lipi ni Simeon ay ganito ang mga tao. So kumbaga okay, itong lipi ng itong tatlong lipi na ito, gagawin itong isang pangkat. So kumbaga organized na po, mga kaibigan. Yun po ang kagandahan doon, kasi organized. At salamat sa buhay ni Moises, kasi kung anong sinasabi ni Yahweh, ayun din ang kanyang sinasabi sa mga Israelita. At itong mga Israelita, ito na po, itong mga lahi na ng Israelita sa panahon na yan, ay hindi po sila nagrereklamo. Kung ano po ang sinasabi ng Diyos kay Moises, at ito rin ang kanilang naririnig kay Moises, ay sumusunod po sila. So napakaganda po yan, may unity, nakikinig at united po ang lahat ng mga ginawa pong tao. Bali lahat po yan sila ay 603,550 at hindi pa po kasali yung mga bata. Siguro ay inihahanda ni Yahweh sa labanan itong mga Israelita, kasi talagang bago po sila makarating sa lupang pangako, talagang marami po silang digmaan na mararanasan at guided po sila ng Diyos. At siguro po yung mga bata ay wala pang alam yun, hindi pa alam kung paano maging kawal o makipaglaban sa mga kaaway, kaya hindi pa po ipinasama ni Yahweh. So, yung mga may edad lang po na kaya na talagang tunggali sa mga kaaway. So, yun po ang kagandahan, mga kaibigan. Kapag meron pong unity, ang kailangan lang po talaga natin ay makinig. Makinig po sa leader. Ayan. Ang Diyos ang nagbigay kay Moises ng instruction, at si Moises naman ang nagbigay ng instruction sa mga sa mga Israelita. At wala po ako nakita dito nagreklamo o sumuway, kundi sila po ay nakinig kay Moises, at ito po ay kanilang ginawa, o nawala na pong pagrereklamo at wala na pong kung ano-anong mga sagutan po. So, yun lang po. At leadership po ay ang
nakikita ko dito yung leadership. So sa family po natin, kailangan po talaga meron pong leadership at wala pong iba dyan na leader kundi ang ama ng tahanan na tinatawag pong haligi ng tahanan, ano po, at loob binawa ng Diyos na yung mga ama ng tahanan na yan ay maging man of God. Sila po yung mga makadiyos na tatay. At kapag ang isang tatay ay makadiyos, ay madali na pong sumunod dyan ang asawang babae o yung nanay. Ganon din ang mga miyembro ng pamilya mula po sa mga anak, mga manugang at mga apo. Ang ganda ng leadership kasi kapag tama po yung binabaybay ng isang leader, lahat po yan ay nasa ayos. Kumbaga, ang mga sundalo, di po ba, kapag tinitignan natin, sabay-sabay ang kanilang mga paa sa pagmamarcha, sabay-sabay ang kanilang mga kamay. Hindi po kumakaliwa yung papunta sa kanan. Kundi kapag sinabi po ng officer, ng leader na kaliwa kanan, talaga pong mauna po yung kaliwa bago kanan. Ganon din po yung mga kamay. Pag sinabi po ng platoon leader na hakbang sa kaliwa, ay talaga pong lahat ng mga sundalo o mga militar ay hakbang sa kaliwa ang ginagawa. At naalala niyo pa ba mga kaibigan, ang panahon ng ating CAT, ayan, ako po ay nakaranas pa ng CAT nung ako po ay high school, mula po 2nd year hanggang 4th year ay naranasan ko po yan ang CAT. Kaya lang alam niyo mga kaibigan, meron lang akong kwento sa inyo. Ako po talaga ay isang batang suwail kasi nga po, 'di ba? Sabi ko sa mga nauna kong video, ako ay lumaki sa pamilya ng matatapang, mga walang Diyos, suwail po ang espiritu. Kaya pag mainit po, kasi talaga naman 2 o'clock, 2 p.m. alas 2 ng hapon ay nagsisimula po yan na magmamarcha. Ako po ay nasa model platoon at pag sinabi po ng aking platoon leader na pasulong na, ang init po Alam niyo po, hindi po ako magpapasulong. Maiiwan po ako doon sa kinatatayuan ko. Yung lahat po ng platoon namin ay nandoon na po sa kainitan. Ako po ay nandoon po sa may silong ng Talisay. Doon po kami nagsimula. Doon kami nakatayo sa simula. Malilim po doon. Ayoko pong mainitan ako. So, siyempre po distraction sa lahat ng mga nandoon na platoon. Noong mga panahon po yun, 2nd year high school pa lang ako. So, suwail na po ako Suwail na po ako sa ganong sitwasyon. Kaya po nagkakaroon ng distraction. At saka one time po, yun amin pong pinaka-head talaga sa lahat. Ano bang tawag? Battalion commander. Alam niyo po, sabi ng aming platoon leader, pasulong na. So, pasulong. So, in-expect ko, kapag nakita kami ng aming platoon leader, tumabi siya. Kasi pasulong na kami. Ito naman ang aming platoon leader, hindi naman sinabing huminto. Talagang pasulong pa rin. O di, harang-harang po. Ako po ang nasa harapan dahil ako po yung guide ng model platoon. So, yun pong aming commander ay tinulak ko po. Alam niyo mga kaibigan, talagang plakda siya. Alam niyo po yung tihaya, yung saber niya, yung paa niya talagang tumaas. At hindi ko po siya tiniglan, hindi ko siya nilingon. Siyempre po lahat ng mga miyembro ng CAT ng mga panahon na yon, siyempre po lahat ng balikat ay gumagalaw kasi tumatawa. Kasi kapag nandyan ka po sa sa oras na yun, hindi ka po pwedeng humalakhak po. So, impit yung tawa. So, ang laki ng distraction. Sabi po nung ang amin pong commander ng time na yon ay isa pong awol sa pagkasundalo. Sabi po nung taong yon, siyempre po may edad na talaga siya. Ako bata pa Sabi niya, gusto mo bang hindi na makamarcha? Sabi ko, fine. Sabi ko, talagang suwail ako mga kaibigan. So, doon ko nakita na kapag ang isang taong suwail at ayaw sumunod sa pinuno, ay nakakapag-create po ng kaguluhan. So, imbis po na magpatuloy sa pagmarcha, parang wala pa yata kami isang oras na nagmamarcha doon sa plaza na yun, ay pinahinto na po ng aming battalion commander. Tama na. Kasi talagang
tihaya po siya. Talaga pong yung kanyang paa at ang kanyang saber na hawak ay talaga pong tumilapon pataas. Buti na nga lang po at hindi po siya tinamaan. Ano po. So disgrasya sana. Pero minsan dahil bata ka pa at sawail ka nga at wala kang Diyos sa buhay mo, parang ginagawa mo lang na biro yun. O baka ako naman, feeling ko siga talaga ako doon sa aming school kasi anak ako ng matatapang, mga kapatid kong mga kuya, mga lalaki, 5 yan na matatapang, so walang pwedeng umaway sa akin. So ganyan po. So sa atin pong mga buhay naman bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, yung leadership sa Diyos po yan talaga nagmumula. Yung utos, yung instruction, yung reminders, yung warning ay araw-araw po yan ay nagpapahayag ang ating Diyos sa ating mga buhay. Dapat po, tignan nating mabuti yung mga instruction ng Panginoon para po hindi po tayo magkamali. Kasi ito po mga Israelita, yung unang pangkat, pangalawang pangkat, tatlong pangkat, pang-apat na pangkat, may kanya-kanya po silang bandila. Hindi po natin, wala naman pong sinabi kung anong kulay Kunyari, sabihin na lang natin yung isa kulay blue, yung isa kulay pula, green, at saka tawag dito, white. So, kumbaga, kung ano po yung kulay ng bandila na tangan-tangan ng may hawak, kunyari yung mga naunang pangkat, ay alam ng miyembro na doon sila nakasama sa grupo na ang bandila ay pula o puti o blue o dilaw. So, kapag tayo po ay anak ng Diyos, dapat po, doon po tayo sa bandila ng Diyos. Ano po ba yung bandila ng Diyos? Doon po tayo sa katuwiran ng Panginoon. Huwag po tayong sumuway. Pag sinabi ng Panginoon na, okay, ihinto mo yung pagkachismusa mo, ihinto mo yung pagpatay mo ng kapwa mo, ihinto mo yung panghuhusga mo sa kapwa mo, ihinto mo yan ang mga bagay na ginagawa mo na hindi tama sa aking paningin. Mayari ang Diyos po ang nagsasalita, sumunod po tayo. Kasi unang-una, alam ng Diyos yun kung saan tayo patutungo. Alam ng Diyos yung mali. Alam ng Diyos yung laman ng ating puso't isipan. Alam ng Diyos yung ating sinusundan na takbo ng buhay dito sa lupa. Pansamantala. Kasi pansamantala lang naman talaga tayo dito sa lupa. So, kung gusto po nating maiayos ang ating buhay, pananampalataya, buhay Kristiyano, kailangan pong sumunod tayo sa instruction ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos na unahin mo ang aking katuwiran at ang aking kaharian at ang aking katuwiran, talaga pong unahin natin. Pag sinabi ng Panginoon, manalangin ka, manalangin po tayo. Kasi nga po, yan nga po ang instruction ng Panginoon. At purihin nga po ang Diyos kasi kung hindi man po natin naririnig ang boses ng Diyos na gaya po ng naririnig ni Moises, meron po tayong Holy Spirit. So kapag may sinasabi na sa atin ang Holy Spirit na stop po tayo. Pag sinabi ng Holy Spirit, sige go, tuloy mo yan, maganda yan, tuloy po tayo. Yung wag po tayong pasaway sa Panginoon yan, yung word na yan. Wag po tayong magpasaway sa Diyos kasi kapag titignan natin ang ating sarili, ang dami-daming nangangailangan ng kaligtasan sa panahong ito. Ang dami-daming nangangailangan ng pansin ng Diyos sa panahong ito. Sino ba naman tayo para pansinin ng Diyos? Na kapag sumuway tayo sa Panginoon, pwede tayong iwanan ng Diyos at dalhin naman yung kanyang paningin doon sa mga tao na sa tingin niya ay susunod sa kanya. So, kapag kilala na po natin ang tunay na leader ng ating buhay, walang iba kundi ang ating Diyos na lumikha ng ating buhay, at nagbigay ng ating hininga, huwag na po tayong magpasaway. Tinuan na natin, ayusin na natin ang pagsunod sa Panginoon kasi wala pong magandang idudulot sa ating mga buhay ang pagsuway. Dahil ang pagsuway ay isang kasalanan at ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayang espiritual at kamatayang pisikal. Kaya gaya po ng ating binasa, itong leadership po ng Panginoon sa pangunguna ni Moises, napakaganda po kasi sumunod ang mga Israelita. O di po ba? Pwede namang sabihin ng mga babae na bakit kayo lang? Pwede naman kaming maging sundalo. Pwede naman kaming humawak ng mga sandata. Pero di po ba ang tinawag ng Diyos? Puro mga lalaki. Kasi iba naman yung duty ng mga babae ng mga panahon ng Israelita. Kaya lang siyempre nababago ang takbo ng buhay sa panahon ito. Marami na po mga kababaihan ang tumatayo sa loob ng church para mangaral ang kanyang salita. Meron na po mga kababaihan na sila na po ang tagapanguna ng leadership
At yun, kumbaga marami na po mga kababaihan ngayon na kung ano po yung kayang gawin ng mga lalaki ay kaya na rin gawin ng mga babae. Pero andoon pa rin dapat yung leadership. Kapag ang isang tahanan ay kumpleto pa, may tatay, may haligi o ama ng tahanan, dapat yung gaano man katindi yung kakayahan ng isang asawang babae, dapat magpasako pa rin siya sa leadership ng kanyang asawang lalaki. Ano po, kasi yun ang nais ng Diyos. At doon nga po sa Efeso ba, sinabi rin ng Panginoon doon na mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Dahil ang lalaki at babae, kapag ito ay binasbasa na ng Diyos para magsama na, ito po ay iisa na lang. Wala na pong dalawa dito, kundi iisa na lang. Bakit iisa na lang? Kasi kung ano ang plano ng lalaki, kailangan sumunod na lang ang babae doon sa plano. Minsan naman, kapag ang mag-asawa ay nag-uusap, ano kaya magandang plano, no? Yung decision making, yun po ang pinakamahirap. Madaling magplano, pero yung mag-decision mahirap. May mga pagkakataon naman na binibigyan din ng karapatan ng mga asawang lalaki ang asawang babae para magdesisyon, at kung minsan ay sumusunod din sa magandang desisyon ang asawang lalaki sa asawang babae, kasi nga iisa na po sila. Pero ang katunayan yan, kung atin pa rin sumahin ang leadership, dapat po talaga manguna yung tatay ng pamilya. Ano po, para ang buong sambahayan ay pangunahan para mailapit sa Panginoon. So, yun mga kaibigan, alam niyo po, no, maganda lang pag-usapan yung mga temang ganyan. Pero nung araw, ang hirap sumunod. Ako, Diyos ko po, nung araw, ako din po ang leader sa aming pamilya. Hindi rin ako mapasunod-sunod ng aking asawa. Pag sinabi kong hindi pwede, tiklop na yung tuhod ng asawa ko. Bakit nga kaya? Sabi ko sa sarili ko din nung araw, ba't kaya itong taong ito hindi man ipaglaban yung kanyang karapatan, yung kanyang sasabihin? Kasi mga kaibigan, mga panahon na wala pa ako sa Panginoon, ako rin po yung hari sa aming pamilya. Hindi po ang Diyos kundi ako. So, yun pala, ang tema po doon, bakit sumusunod na lang ang isang asawang lalaki sa kagustuhan ng asawang babae? Ang isang tema doon, para hindi na magkagulo, hindi na mag-away, at hindi na magkaroon ng kaguluhan sa loob ng tahanan. Pero sa aking pananaw, nung bandang huli na ako po ay natututo na ng mga salita ng Panginoon, pwede namang umalma di ba mga kaibigan? Kumbaga kapag pinagbigyan ng isang lalaki yung leadership ng isang babae, ito kasi kahit tama o mali, ay susundin na lang para hindi na magkagulo. O di po bang mali? Ang tama ay tama, ang mali ay mali. At dapat manindigan ng isang lalaki na siya po yung haligi at leader ng tahanan talaga. At yan po ang pinakamahirap. Kasi nung bandang huli na po, dahil lagi ko nga pong nasasapawan, kasi ang mister ko hindi rin talaga siya tawag dito, hindi rin siya sanay magplano o magdesisyon, o baka napangunahan ko lang kasi ng mga panahon na ang nakikita ko lang sa kanya ay magtrabaho, parang doon na lang siya sa trabaho. Sabi ko, kailangan kahit may trabaho ka, may diskarte para umundod ang buhay. Pero wala hanggang doon na lang siya. Kaya po ako ay gumawa po ng sariling leadership o aksyon sa buhay. Kaya nung mga bandang huli na, ay parang wala na pong maisip, wala na magawa ang aking mister. Para bang umaasa na lang siya sa akin, kung ano yung aking plano, ang aking desisyon, ay doon na lang siya susunod. At alam ko po yung dahilan, para hindi lang ako magalit o hindi lang ako magkaroon ng dahilan para mag-away kami. Pero alam niyo po, lately mga kaibigan, ng mga panahon na talagang pinapaunawan ng Diyos sa akin ang salita ng Diyos, hindi ko po talaga maintindihan kung paano ayusin. Kasi ang mister ko ay hindi po gaano nagsasalita. Sa buong maghapon, ang aming usapan lang ay kumain ka na. Ganun lang po. Wala nang ibang salita. Wala na po kami pinag-uusapan na kung ano-ano pa sa pamilya. Kumbaga may buong buhay namin naka 100 words na ako. Mister ko ay isa pa lang. So ang hirap pong hirap arukin mga kaibigan. Mahirap arukin ang isang tao
na hindi nagsasalita. Kasi dapat ang isang leader nagsasalita at tinatawag niya ang kanyang mga tauhan. Okay, ganito ang gagawin natin. Sa amin po ay hindi po yan nangyayari. Kaya nga po siguro ako ay naglakas ng loob para manindigan na ito ang gawin, ito ang ano, at purihin po ang Panginoon kasi meron naman po akong tama na ginawa, pero kung titignan ko at susumahin ko, mali pa din kasi dapat ang tagapanguna talaga para matibay po yung pundasyon ng plano at desisyon ay dapat po talaga ang mga lalaki po ang gagawa nun. So yun mga kaibigan, lagi po nating tandaan na ang leader po ng ating buhay ay walang iba kundi si Kristo. Kaya sa pamagitan po ng kanyang salita, sumunod po tayo kasi andito po sa kanyang salita yung kanyang mga mensahe sa atin sa araw-araw, ang kanyang mga paalala, ang kanyang mga warning at ang kanyang mga instructions kung ano po ang ating gagawin bilang mga anak ng Diyos. At sa panahon pong ito, nais ko rin pong sabihin na sa panahon ito, sabi ko nga, nangyayari na, nagaganap na, at naganap na ang mga babala ng Diyos, yung propesiya niya dito sa Biblia. Kaya nga po, bawat bukas ko na lang ng Facebook o ng YouTube, yung mga pastor na aking pinapanood, ay wala na pong bukang bibig kundi ang second coming ng ating Panginoong Hesukristo. So ready na po tayo mga kaibigan, at habang ang Diyos po ay ating hinihintay, magpatuloy pa rin po tayo sa ating Bible reading, magpatuloy po tayo sa ating mga ginagawa, yung normal na pamumuhay ang ating gawin sa harapan ng ating Diyos. Basta yung atin lang pong i-ready, yung ating puso, yung ating tamang relasyon sa Diyos at tamang pananampalataya sa Diyos, tamang pamumuhay na gamit ang salita ng Diyos, at patuloy po tayong gumawa ng kabutihan dahil ang gawa ng kabutihan, ito po ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti at magpatuloy po tayo sa pananalangin. Bakit? Kasi yan po ang communication natin sa Panginoon, yung pananalangin. Ano po? So, purihin po ang Panginoon sa hapong ito mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa oras ng inyong pagkikinig dito po sa ating mga binabahagi na salita ng Diyos. At pagpasensyahan nyo na talaga mga kaibigan kasi sabi ko nga, hindi po ako pastor, hindi po ako worker sa church, hindi po ako nag-aral ng hermeneutics at ng mga theology at kung ano lang po yung ipapaunawa sa atin ng Diyos sa kanyang salita. Ayan din po ang aking ibinabahagi sa inyo mga kaibigan. Nawa po sa hapon ito ay meron po kayong natutunan, meron po kayong nakita sa aking mga kwento, sa aking mga patutuo, at nawa po higit sa lahat, may nakita po tayo na ginagawa ng Diyos sa buhay natin sa bawat araw sa kanyang pangunguna sa ating mga buhay at sa ating pamilya. Yun po, marami